Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung sa mga kabataan na nandito, nakita nyo na ang advertisement sa YouTube. Isang beses nakita ko, yung advertisement ay tungkol sa isang tatay naglalaro ng video game. At habang siya naglalaro sa video game, yung kanyang anak na lalaki na maliit pa, humihingi sa kanya ng pagkain, "Daddy, Daddy, I want some food." Sabi ng tatay, "Go get something for yourself. Kumuha ka doon." So yung bata umalis, pumunta sa kanilang kitchen, at kumuha ng tinapay. Maya-maya, bumalik ulit yung bata sa tatay, "Daddy, I want some drink." Ang sagot ng tatay, "Go get something for yourself." Umalis ulit ang bata, pumunta sa kitchen at kumuha ng tubig. Habang naglalaro ang tatay, natalo siya dun sa kanyang ginalarong video game. Tapos maya-maya naisip niya, anong nangyari sa anak ko? Nung tumayo siya, pumunta sa kitchen, nakita niya nagkalat na lahat doon. Basa na yung sahig, yung peanut butter kung saan-saan na nakalagay sa buong kitchen nila. At pagkatapos ito yung caption, "Focus on your child, not on video games." May kahalintulad o may mapupulot tayong aral sa kwentong ito para sa ating ebanghelyo ngayon. Noong panahon ni Jesus, napaka-common ng mga inaalihan ng masamang espiritu. Ito yung mga tao na sinasapian ng demonyo. At narinig natin maraming beses sa ebanghelyong binasa o sa ebanghelyo sa ating Biblia na makailang beses lumalapit ang mga ito kay Jesus o di kaya ay inilalapit ng mga tao kay Jesus upang pagalingin ni Jesus. At sa maraming pagkakataon, lagi ang mga sinasapian na ito ay sumisigaw, "Ano ang nais mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Nais mo ba kaming puksain?" Pero sa maraming beses din, hindi sila hinahayaan ni Jesus na magsalita dahil alam nila kung sino siya. Ang pagkakaiba sa panahon ni Jesus at sa panahon natin ngayon, nung panahon ni Jesus, yung mga taong inaalihan o sinasapian ng masamang espiritu ay mayroon silang Jesus, mayroon silang anak ng Diyos na pwedeng magpagaling sa kanila. Sa ating panahon ngayon, napakabihira na marinig natin na ang taong ito ay sinapian ng masamang espiritu. Napakabihira. Kahit nga sa news, hindi natin naririnig ito. Maging dito sa Manila, wala tayo o very rarely siguro na maririnig natin na mayroong sinasapian ng espiritu. Dahil sa ating panahon ngayon, same din siguro nung panahon ni Jesus, hindi ipapakita ng demonyo ang kanyang totoong hitsura at mukha. Dahil kapag ipinakita ng demonyo ang kanyang totoong hitsura at mukha, hindi tayo lalapit sa kanya. Matatakot tayo sa kanya. Matatakot tayo sa kanya. Sa ating panahon ngayon, sa pamamagitan ng technology, ang demonyo ay nagpapakita ng kanyang hitsura. Hindi bilang isang nakakatakot na demonyo, kundi sa mga paraan na nagbibigay sa atin ng panandaliang aliw. Noong nakaraang linggo, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagpakumpisal ng mga bata dito sa Paco. Nakakatuwa na yung mga bata, yung ating mga maliliit na mga bata, mga grade 9, grade 10, grade 11, aware sila na mali at kasalanan ang hindi pagsunod sa utos ng magulang dahil nawili silang manood sa TV. Nakakatuwa. Bakit nakakatuwa? Dahil they feel guilty watching the movies, Netflix or computer or cellphone
alam nila na dahil nakafocus ang kanilang atensyon dito, na-possess sila sa mga programa sa TV at sa cellphone, hindi nila nagawa ang utos ng kanilang mga magulang. Nakakatuwa na ang mga batang ito, ang ating mga kabataan, aware sila and they feel guilty na hindi nagawa ang assignment. Para sa kanila, kasalanan. Hindi ko, Father, nagawa ang assignment ko dahil lagi akong nagse-cellphone. Nakakatuwa ang ganon. Dahil kahit maliit pa lang sila, aware na sila. Kasalanan pala. Kasalanan pala ang hindi sumunod sa magulang, kasalanan pala kapag hindi ko nagawa ang aking responsibilidad na ibinibigay sa akin. Pero alam niyo po ano ang nakakalungkot? Ano ang mas nakakalungkot sa ating panahon ngayon? Dahil ang ating mga kabataan, easy access sa internet. Marami sa kanila ang aware at ikinukumpisal na nakakapanood sila ng mga malalaswang videos sa internet gamit ang cellphone. The internet is free for all. Ang ating mga kabataan, halos lahat may cellphone. At tayong mga magulang, minsan, napaka-imposible na nating matrack, matrace, at ma-check ang kanilang ginagawa sa cellphone. Lalong-lalo na kapag naiwan lang sila sa bahay or nasa school sila. At ang nakakalungkot dahil sa kanilang murang edad, they are exposed already sa mga ganitong bagay na hindi proper sa kanilang gulang at sa kanilang katayuan sa buhay, sa kanilang estado sa buhay. It's good that they are guilty of it. Guilty sila, ibig sabihin, alam nilang kasalanan ang ginagawa. But then again, because of technology, isa ito sa mga bagay na nagpo-possess sa ating mga kabataan. Isa ito sa mga bagay na umaagaw sa kanilang atensyon kay Jesus. Isa ito sa mga bagay na nagko-corrupt sa kanilang isip. Hindi lamang nagko-corrupt sa kanilang isip, kundi sinisira pati ang kanilang relasyon sa kanilang kapwa-tao. And may tendency to abuse themselves because of these things. Kaya mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon ay nagpapaalala sa atin. Nung panahon ni Jesus, ang mga sinasapian, nakakatakot. Dahil nakikita ng mga tao kung papaano sinisira ng demonyo ang hitsura ng tao, pati ang kanyang pagsasalita, ang kanyang hitsura, ang kanyang pangangatawan. Pero sa ating panahon ngayon, hindi na ganun ang demonyo. Nag-evolve na rin, naging technologically advanced na rin. Kaya siguro para sa mga magulang na nandito ngayon, hindi po masama kung i-check natin ang cellphones ng ating mga anak. May iba siguro ng mga magulang na magsasabi, Father, hinahayaan ko sila para maging responsable. Well, may punto naman po kayo. Totoo naman yon. Pero habang sila ay nasa poder ninyo, habang sila ay dependent sa inyo, kailangan meron pa rin tayong pagmumonitor sa kanila. Well, darating yung panahon, hihiwalay sila sa atin, mag-aasawa sila. Yun yung punto ng buhay na alam natin, alam na nila ang tama at mali. Sa estado ng kanilang buhay ngayon, nandun sila sa stage na they're trying to discover what is good and what is bad. Kung ano ang tama at kung ano ang mali. At responsibilidad nating mga magulang na itama, gabayan sila sa kanilang buhay Kristiyano. Hayaan natin na ang ating Panginoong Jesus
sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria ang maging gabay nila. Sa pamamagitan ng pwede natin silang turuan kung hindi pa nila alam na magdasal. Napakabihira ng mga kabataan ngayon. Kahit yung mga kabataan sa pako na nanungumpisal, ang kanilang pangungumpisal may kopya pa. Maging ang Our Father, kailangang may kopya. Nakakalungkot lang. Dahil ang mga batang ito, grade 9, grade 10, hindi memorize ang Our Father, hindi alam ang mangumpisal, baka nga siguro hindi pa nila alam ang magdasal ng banal na rosaryo. Turuan natin silang magdasal. Nung kapiyastahan ng mahal na Senyor Santo Niño, sinabi ko sa inyo na sana gawin nating mga magulang na ang ating mga maliliit na mga bata, ang ating mga kabataan, lalo na sa kanilang punto ng buhay ngayon na nag-aaral sila, ialay natin sila sa gabay at pangangalaga ng mga santo or santa ng ating simbahan. Hindi po masama na ang iyong anak iaalay mo para sa mahal na Birheng Maria. Ang iyong anak iaalay mo para kay Santa Clara. Yung anak mo iaalay mo para kay San Isidro, kay San Antonio de Padua. Ang pag-aalay mo sa kanila, bahagi ng iyong paghingi ng tulong sa mga santo at santa na ito. Ang pag-aalay mo sa kanila ay isang paraan upang tulad mo o kasama mo, gabayan din sila. Tulungan din sila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang buhay na maitama ang kanilang buhay papunta sa Diyos at mapalapit kay Jesus.